sa banal na kasulatan. Okay? Slide number 2 po, sabi niya, bakit may chapter at verses ang Bible? Originally ba, Pastor, meron ba yan? Actually, Pastor, originally, wala talagang mga chapters and verses ang Bible. Meron nga po akong libro, yung Journey from Text to Translation ni Paul D. Wegner. Nakalagay doon. Diniscuss niya rin yan doon na nagkaroon tayo ng mga chapter and verses dahil sa pangunguna. Yung isa ay si Stephen Langton. Ayan, noong 1205 AD, siya yung naglagay ng mga chapters. And then si Robert Einstein or Stephanus, siya naman yung naglagay ng mga verses. So, kaya po nagkaroon ng mga chapters and verses po yan para mas madali po natin siyang mabasa at the same time, mas madali po natin siyang mapag-aralan. Kasi pag magkukut ka ng mga verses, mas madali mo nang masasabi kung saan ba nakalagay yon. So, ibig sabihin, isa po siyang paraan na ginamit para mas mapadali yung ating sa ulo ng Bible, pag-aaral ng Bible, mas malaman natin yung mga references kung saan natin kinukuha. Ang naging downside lang yan, Pastor, merong mga thoughts minsan na napuputol doon sa talata at ang akala natin yung Tapos next verse hindi nakasama doon sa thought na gustong sabihin nung kabuuhan ng text. Kaya ang kagandahan naman po ngayon, mga kapatid, meron tayong mga bagong Bible translations na kung saan yung kanilang yung mga paragraph naka-arrange. Naglalagay na sila ng mga title. Naglalagay sila ng title na tapos naka-arrange yung mga paragraph na pinagsasama nila doon sa isang paragraph. Ay, yung pericope na tinatawag. So, yun. Kaya mas maiintindihan natin yung mismong nilalaman saan ba nagtatapos talaga yung statement ng author at saan ito nag-uumpisa. Kaya nga kung babasahin natin yung mga New Testament writer or yung mga nagsalita sa bagong tipan, sinasabi ni Propeta Isaias. Diba? Kasi hindi pa nag-exist kasi that time yung kapitulo at saka bersikulo na tinatawag. Kaya nga, malaking bagay ito, Pastor, para sa akin. Kasi kung yung style na gagawin natin, sinasabi sa aklat ng mga awit, hindi naman lahat sa atin maalam or nabasa ng kabuuan ng aklat ng mga awit. Saan kaya yung sinabi ni Pastor? Natapos ka nang magsalita, sila naghahanap pa lang. Naghahanap pa lang. Saka mahirap i-quote yun. Halimbawa, nakikinig ng sermon. Oy, saan yun? Di ba? Susulat mo pa yun. So, malaking bagay na mas mapapadali yung paghahanap natin sa magitan ng kapitulo at bersikulo na meron tayo ngayon sa banal na kasulatan. Para